Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal di Carbonell, nagsasabing Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, yan po ang pagbati ng Muslim na sinasabi lamang ay tayo'y magsasalita sa ngalan ng pong may kapal na pinakamahabagin, pinakamaawain at pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang Assalamualaikum, ibig po sabihin yan, sana ang pagpapala ng kapayapaan ni Allah ay mapasa inyo. Assalamualaikum. Yung pong Allahu Akbar, pag naririnig po ninyo yan, ang ibig lamang sabihin niya ay God is great o ang Panginoon ay masyadong dakila. God is great. Yang Allah, mga kaibigan, kaya ko po pinapaliwanag to sapagkat ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang relihiyon, Iglesia ni Cristo, Kibuloy ni Cristo, at ang Islam. Alam po niyo ang pagkakaiba ng Islam at Kristiyano. Ang Islam, hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos. Ang Diyos ng Islam ay yung nag-iisang Diyos at ang pangalan po niyan ay si Allah. Ang Allah, ang ibig sabihin niyan ay Diyos. Kung sa English, God, Allah. Arabic word lamang po yan. Bakit po natin pinapaliwanag ito? Sapagkat marami po ang nagtatanong sa akin at binabasa ko ang kanilang mga komento. O nga pala, lahat po ng mga komento ninyo ay binabasa ko po, nilalike ko, maging negative man ito o hindi. Mabuti na lang sa 500 comment, minsan may 3 lamang negative at naamoy mo kung saan galing ito. Galing yan sa isang bulok na Pilipino. Sapagkat wala pong logic, ang sasabihin lamang yan wala na, paus ka na, matanda ka na. Hindi po naman kinakailangang i-debate yan. Sapagkat ang ating po ngayong topic ay highly debatable. Ito pong relihiyon na kung tawagin po ay Iglesia ni Cristo. Liliwanagin po natin na hindi po tayo nagbubukas ng debate hinggil po sa kasagraduhan ng relihiyon na yan. Ang atin po ay kung ano ang pakinabang o ano ba ang naging papel ng relihiyon sa usapin na nakakasira po sa ating bansa. Nakita ko po sa Net25 noong isang araw ang panawagan ng Iglesia ni Cristo na magrarally sila, magkakaroon ng peace rally laban po sa impeachment. Yang Net25, yan po kung kikibuloy, meron silang SMNI. Ang Iglesia ni Cristo, meron pong DCEC at meron pong Net25. Napanood po natin yan sa Net25 na nagikayat ang isang leader ng Iglesia ni Cristo na mag-rally at ipagtanggol si Sara Duterte. Opo, narinig po ninyo, ipagtanggol si Sara Duterte. O pag sa ibang lingwahe, ipagtanggol ang kasamaan, ipagtanggol ang maduming politika, ipagtanggol ang pagnanakaw sa gobyerno, ipagtanggol yung pagpatay na plano, panawagan ni Sara, pananakot ni Sara, na papatay niya ang Pangulo. Abay, buong mundo nakikinig. At walang ginagawang Pilipino. Walang ginagawa, ito may impeachment na. Ibig sabihin yan, marangal tayo. Pero merong isang sekta ng relihiyon na sumasagka. Ibig sabihin, hindi marangal ang Pilipino sapagkat meron pa palang mga Pilipinong pareho ng Iglesia na Cristo na ayaw manindigan laban sa salaula sa ating saligang batas. Hindi po kinakailangan maghiwalay ang church at saka ng state. Hindi po kinakailangan yan. Basta tungkol sa kabutihan, kinakailangan magsama. Pero pagka gagamitin ang
relihiyon para sagkaan sa pamamagitan ng politika ang tama at ipagtatanggol ang mali ay malaking kamalian po yan, at yan ay hindi nasasang-ayon sa relihiyon. Tulad po ng aking mga tinuran na bagamat ako po'y Muslim, ako po'y napanganak na Kristiyano, nag-aral, pinag-aralan ko mga relihiyon. Yan, ang kasama ko yan si Connie Reyes sa Victory Crusade. Nakasama ko po yan sila Tito Manapat, dyan po sa Word for the Word. Nakasama ko rin yan sila Gonzales ng Bukawi, dyan po sa Jesus is Lord. Pinag-aralan po natin ang mga relihiyon. At kay Minister Pons Lansangan, dyan po sa Ermita ng Iglesia ni Cristo, pinamulat din po ako niyan. At yung kaibigan ko si Anthony, parati po tayong binibigyan ng mga babasahin na ang pamagat po ay pasugo. Pinag-aralan ko po lahat yan. At doon na pag-aralan ko po yan, ako po ay nagdesisyon, kusang loob, walang humikayat sa akin, sapagkat bawal sa Muslim ang humikayat ng ibang tao para maging Muslim. Wala pong humikayat sa akin, sa sarili ko pong puso yan. Tayo po ay nagbalik Islam. Sa aking paniniwala na lahat tayo mga Pilipino noong araw ay mga Muslim, at inalipin lamang tayo ng Kastila at pinaluhod sa asin. Tayo po ay pinagtangkaan at pinapapatay bilang lahi hanggang tayo po ay malulong sa Kristyanismo. Hindi po natin nilalabanan ang Kristyanismo. Tulad po na akin nasabi, lahat ng relihiyon na makakapagpabuti sa tao, makakapagpabuti sa bansa, ay tamang relihiyon. Sapagkat napakarami po ng relihiyon, malilito po kayo dyan. Kinakailangan mag-meditate, kinakailangan isa sa puso, isa sa isip, isa sa diwa, ang relihiyon, upang makumbinsi mo ang sarili mo na yan ang tamang relihiyon sa iyo. Nakumbinsi ko po ang sarili ko na yan ang tamang relihiyon sa akin, Islam. Sapagkat ang aking paniniwala, ultimong si Jesucristo ay Islamic. Katunayan, sa Syria, nung ako po'y nagtungo sa Syria para i-cover ko yung ginagawa ng Amerikano na pagwasak ng gobyerno ng Syria, meron po isang taxi driver ang sabi sa akin sa wikang English, "You want to go to a place where the language of Jesus Christ was spoken?" Sabi ko, "Yes." "What place is that?" "Malaula in Syria." At ang lingwahe ni Jesus Christ ay hindi po Arabic, Aramaic. So, binigyan po ko ng isang papel. Sabi niya, "Kailangan mo bang marinig ang Aramaic?" Ako, "Definitely." "O sige, bigkasin mo yan sa isang tindera." Binasa ko, ang hirap basahin. Parang ibon. "Hakikasawati yun." Parang ganun, di ko na po matandaan. Abay, ang sabi sa akin, ibig pala sabihin nun, talagang yan ang presyo nitong carpet na pinagbibili ko. Hindi ako bumili. Hindi ko maintindihan eh. Pero narinig ko, ano po binabagtas natin dito, na dyan po sa Middle East nang galing si Jesus Christ. Sapagkat sa Middle East, nandyan ang Bethlehem, nandyan ang Jerusalem, nandyan ang Mesopotamia, nandyan yung Garden of Eden. Katunayan, tumungtong po ko sa Garden of Eden. Yan po yung pagitan ng dalawang ilog, Tigris River, ang Euphrates River. Nung kinover ko po yung invasion ng Baghdad bilang independent producer ng ANC program 45 Minutes with Waldy Carbonell, sarili ko pong gastos yan, sarili ko pong project, at ako po ay nag-cover sa Baghdad side. Kaya hindi po pwede sabihin ni Bato de la Rosa na mas malawak ang kanyang
karanasan sa gera kaysa akin. Mas malawak po ang karanasan ko sa gera kaysa sa sinumang general na Pilipino, sapagkat yan pong pinakamalaking gera sa ating pong henerasyon ngayon. Yan pong Middle Eastern War, na kung saan bomba ang ginamit ng mga Amerikano. Pero babalik po tayo dito sa Iglesia ni Cristo. Binigyan ko lamang po kayo ng background kung paano po ako naging Muslim. Ako po ay dating Kristiyano, nagbalik Islam ako dahil po sa aking sariling paghahanap ng tunay na relihiyon. Kanya-kanya po tayong nahanap. Ito po ang nahanap ko at dito nararamdaman ko ang aking sariling relihiyon. Ito pong panawagan ng Iglesia ni Cristo na magsasagawa ng rally laban sa impeachment ay isang kamalian pinapairal. Wala pong pinagkaiba ito kay Kibuloy, na lahat ng kamalian ni Duterte, basta kay Duterte, ipinaglalaban, pinaninindigan ng Kingdom of Jesus Christ. Ginagamit po si Kristo para manindigan laban sa shabu, laban sa nagpapalaganap ng shabu, laban sa mga nagpapalaganap ng malawakang patay ng mga Pilipino. Pinagtatanggol po ng Kibuloy yan, ni Kibuloy. At kung ito po ay nangyayari at pinagtatanggol din ng Iglesia ng Cristo, si Duterte, si Sara Duterte, abay wala po silang pagkakaiba ni Kibuloy. Pareho pong ginagamit si Kristo sa maling pamamaraan. Mali sapagkat tama yung impeachment. Ang sinuman lumalaban sa impeachment ay kalaban ng bansa, kalaban ng kabutihan at tagapagtanggol ng kamalian. Yan po Iglesia ni Cristo, lumutang po masyado yan doon sa Quadcom nung ibinulgar ni Colonel Rowena Garma, yung pong girlfriend at inanakan ni Duterte na police officer, babae. Sinabi niya, kinausap siya alas 5 ng umaga ni Mayor Duterte nang siya naging Pangulo. Magkita raw sila, tinawagan siya alas 5 ng umaga at ang kanyang misyon, humanap ng isang pulis na Iglesia ni Cristo na merong ranggo ng colonel at siyang mangunguna sa pambansang EJK o pagpapatay ng mga drug pusher o drug user o mga drug trafficker. Matapos po 5 araw, naisip ni Colonel Garma, meron siyang kilalang Iglesia ni Cristo Colonel. Yan ay si Colonel Leonardo. At siya po ang nagpapatay o kasama ni Garmang pumatay ng 3 inchik na mga drug lord sa loob ng pilitan ng Davao Penal Colony. Bakit po pinatay yan? Sapagkat sang-ayon po kay Senator Trillanes, ang pinapapatay ni Duterte ay mga ibang drug lord na kompetensya ng kanilang Dragon Drug Cartel. Ang Dragon Drug Cartel, yan po ay sangay ng triad dito po sa ating bansa, na kung saan ang mga pasimuno po niyan ay sila Pulong Duterte, Michael Yang at si Baste Duterte. At ang kanila pong mga bank account ay natunton ni Trillanes at nanggagaling dito po sa kartel na ito, nanggagaling sa mga drug lord, pareho nila Sammy Oy, Michael Yang, ang mga limpak-limpak na salapi na dinideposito sa Bank of Philippine Island, dyan po sa Julia Vargas Branch, Mandaluyong City. Ngayon, ano pong binabagtas natin, babalikan po natin. Na itong pamunuan ng Iglesia de Cristo ay nagpasya
na kanila pong lalabanan ang impeachment. No, ilan lamang kayo? Dito natin malalaman kung ilan talaga ang Iglesia ni Cristo. Pagka merong boto nakuha si Marcoleta, sapagkat si Marcoleta pinagmamalaki ng Iglesia na yan ay Iglesia ni Cristo. Kung ganyan ang anyo ng Iglesia ni Cristo, Marcoleta, abay, maraming Iglesia ni Cristo pala mukhang kuwago. At kung ang kanilang pagkatao ay pareho ng pagkatao ni Colonel Leonardo, abay marami palang iglesia pareho po niyan ni Leonardo, mga mamamatay tao. Sa mga tuwid, parang hindi po nagiging kaaya-aya ang imahin ng Iglesia ni Cristo dahil po sa bagong pamunuan na ito sa ilalim ni Ka Eduardo Manalo. Yung tatay po niya ay marangal, si KRD. Itong anak niya, si Ka Eduardo, makinig kayo mabuti. Para pong pinapalaganap nito ang kapusukan. Sariling nanay niya, itiniwalag sa Iglesia ni Cristo, nanay mo, ikaw ay nanggaling doon sa kanyang sinapupunan, ititiwalag mo at binubulgar na ito ay kanyang kalaban sa paghati-hati ng kayamanan ng Iglesia ni Cristo. Sabay ngayon, nananawagan, alam po ninyo itong Iglesia ni Cristo, walang karapatan na pribado ang mga member nito. Hindi po sila malaya na mag-isip. Kinakailangan nag-iisip sa kanila kung sinong dapat iboto ay ang kanila lamang relihiyon o pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, sa kanila pong panunood ng Quadcom, nakita nila kung paano lustayin ni Vice President Sara Duterte ang milyon-milyon, daang milyong pera ng taong mamamayan. At ito'y malaking kamalian. Marami sa iglesia, hindi naman po ganyang katanga, nag-iisip. Pero sila po ay magmumukhang tanga sapagkat uutusan sila ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na yung kamalian na yan, ipagtanggol ninyo yung pagtutuwid sa pamamagitan ng impeachment sang-ayon sa saligang batas. Labanan ninyo, labanan natin, magrarally tayo. Yan ang Iglesia na Cristo, ganyan din ang Iglesia ni Kibuloy. Ginagamit si Cristo upang hikayatin ang mga Pilipino na gumawa, manindigan sa mali, magpagamit sa mali, mag-aalay ng sarili nilang puri kay Kibuloy. Ito ang inaalay ng mga Iglesia ni Cristo adherents o followers. Inaalay nilang gahasain ng mga Duterte ang bansa sa pamamagitan ng panawagan ni Manalo na ipagtanggol sila Duterte laban sa impeachment. Ipagtanggol ninyo kung ito ay magiging civil war na non-violent, walang armas. Kaya po, tinabi ko na po yung aking M16. At ito pong Chris ko, simbolo po yan ng aking pagiging Muslim. At simbolo ng aking pakikibaka, pagiging kawal ng demokrasya laban sa pananakop ng China. Hindi po tayo pwedeng maging kawal ng demokrasya na ang atin lamang ay suntukan. Kung kinakailangan po tayong humawak ng armas, tatagpasin po natin itong mga liig na may inchik na sumasakop po sa ating West Philippine Sea. Yan po ang aking pong paninindigan. Yan po ang aking pong pinaglalaban. Yang mali ay dapat labanan. Ang tama ay dapat suportahan. Sumuporta po kayo ngayon sa ating pong krusada. Laban po sa kamalian at atin po isulong ang impeachment. Ako po si Waldy Carbonell, nagsasabing ipaglaban natin ang ating bansa. Kahit labanan natin, kahit sino man, Kibuloy ka man o Manalo ka, pag kumakampi ka sa mali, kalaban ka namin. Kalaban ka ng kawal ng demokrasya at hindi ka atrasan. Mag-civil war na tayo kung magsi-civil war tayo.
non-violent. Ako po, si Kawaldi Carbonell, sasabing, iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.